baka mamroblema ngayon ng gobyerno, Sen, sa pagkukunan ng pondo. Dahil meron na pong desisyon ng Supreme Court na yung 60 billion pesos na nasa National Treasury ngayon ay pinababalik na sa PhilHealth. Yung pondo ng PhilHealth. Sabi ng Supreme Court, labag sa saligang batas yung ginawa nila na yung pondo ng PhilHealth ay inilipat sa National Treasury at gagamitin sa mga proyekto na wala namang kinalaman sa dapat na paglalaanan ng pondong yon. Meron parang charter yan Sen, Hindi daw po pwedeng maamyendahan yung charter dahil lang dun sa isiningit mong provision na pwedeng kunin ng DOF yung mga pondong ng GOCC such as PhilHealth para ilagay sa National Treasury at gamitin sa iba, Sen. Anong problema 60 billion. Tama naman yun Ayun nga po. Hindi mo naman dapat inalis doon. Pondo ng PhilHealth yun Hindi, may tinatanong ko kanina, magkakaproblema sila. Hindi. Bakit magkakaproblema? Sa budget yun, ibalik mo roon. Ibabalik mo lang Hindi, baka naman nagastos na ho yun. Kasi, di ba, ibabalik sa PhilHealth yung 60 billion. Then, mababawasan yung National Treasury. Yung pinag-uusapan natin, yung nakaraang budget yan, inalis nila, di ba? Opo. Pero hindi pa na ibabalik hanggang ngayon, Sen. Di balik nila. Di mauubusan tayo ng pagkukunan for the 2026. Kukulangan tayo. Mangungutang tayo niyan. Hindi, basta yun, may budget dyan, nilagay nila sa iba. Di, balik lang nila. Ibabalik nila. Ngayon, ang sabi nila, ang atin namang ekonomiya kanya ay naasahan nating lalaki ng 5%. Akala mo naman napakalaki ng 5%. Hindi, maliit nga daw po Di ba? Sabi ko sa kanila, siguruhin nyo kasi ang pinag-uusapan natin dito ay tumataya kayo ng GDP na 30 trillion pesos. Para suportahan yung budget na 6.7 trillion. 6.7 trillion. Kasi pag hindi kayo tumaas sa GDP ninyo, wala kayong pagkukunan. Dahil ang inyong projected income ay halos 5 trillion pesos lang. Kulang. Sa mga twin, kailangan nating mapalaki yung ating ekonomiya. Ngayon, para mapalaki yan, kinakailangan nating ilitaw yung mga sinasabi ninyong mga targets. Kaya nga, ano yung mga basic assumptions ninyo? Ano ba yung mga indicators? Ano ba yung parameters na sinasabi nyo na tataas tayo ng 5%? Sa tingin ko, hindi lang dapat 5% dahil nung briefing, sinabi na ako ni Secretary Recto, at least 7.5% ang growth ng GDP. At least lang po yun. Para makuha natin yung 30 trillion. Kasi kung 6.7 trillion ang ating budget, 22% yan ng ating GDP. Yung 22% ng GDP na yon, 30 trillion. Madaling kwenta yan Para may produce mo yung 30 trillion, kailangan lumago ang ekonomiya mo na hindi kukulangin sa 7.5%, sabi niya. Ngayon, ang taya nila 5%. Mababa. Di mababa. Yun sinasabi ko sa iyo. Yan ang sinasabi mo kanina. Baka wala silang pagkunan. Ay, problema nila yun. Ayun nga Hindi natin problema yun. Kayo ang nagtakda ng ganong kalaking budget. Kahit naman kayong dalawa magagalit siguro yung asawa ninyo Jen, sinabi ko na sa iyo kanyang ito yung kakailanganin natin. Kailangan kanyang ito ang ibigay mo sa akin. Intrego mo sa akin. Ito para ngayon matustusan ko lahat ang pangangailangan natin. Ano sasabihin mo? Ba't ka nag-budget ng ganyan? Alam mo naman ang kinikita ko ganito lang. Yan ang problema.